Well, kasi nga, ang pwede lang naman ang kumbaga parang ang pwede lang naman marami talagang butas. Kasi unang-una, yan nga yung reason kaya nagpunta si Inday sa Supreme Court. Kasi yung Committee on Justice is not supposed to have powers to issue subpoena para doon sa impeachment proceeding. Why? Because they are not an impeachment court. Mm. Okay? Ang House of Representative, wala siya dapat powers na magsampina-sampina, ganyan-ganyan. Kasi hindi naman legislative power ang ina-exercise dyan ni HOR eh. Mm. Ang suot-suot nila dyan is initiator ng impeachment complaint. Kasi ang role ng HOR is to decide whether an impeachment is sufficient in form and in substance. So yung sinasabi ni Inday, kaya siya nagpunta sa Supreme Court, itong mga compulsory processes ng House of Representative on the impeachment complaint, it doesn't exist. It is not backed by any law. So ibig sabihin dapat hindi nila ina-exercise 'yan. Dapat talaga hindi sila yun yung yun yung pagkakaintindi ko sa posisyon ni Inday wala silang karapatan in the first place to issue subpoena doon kasi hindi sila impeachment court. Well, they are not regular court, no? Hindi naman kahit yung impeachment court, hindi naman yan regular court. But be that as it may, kung maglalagay ka ng clause of authority bilang korte ng impeachment, hindi rin si HOR yung mag-e-exercise noon. It should be the Senate. Hello, hello, I am invincible. Hello, Joey. Naririnig ako? Yes, naririnig ka. Thank you. So, Yes. 5 points, mag-share lang ako ng 5 points, no? Agree ako dun sa sinabi ni Monique nung first statement niya. I'd like to share my vision sa Philippines, no? Actually, sobrang God-given yung hospitality natin kung paano care ang isang Pilipino. Dan tayo kilala world class na Mm-mm. talagang kahit hindi natin, hindi natin kaano-ano, pero gano'n tayo mag-alaga sa mga tao. Humanitarian talaga yung heart ng isang Pilipino. So, ang akin lang, imagine niyo to, kung yung bansa natin is may magandang healthcare system Mm-mm. na hindi na kailangan umalis ng mga OFWs natin para mag-alaga sila ng malayo. What if opposite naman natin yung mangyayari? Yung mga ibang lahi naman ang pupunta sa atin, dito sila magre-retiro dahil may maganda tayong healthcare facility, dito sila mamumuhunan. You know, nandito lahat ng resources natin, nandito lahat ng hindi na malalayo sa pamilya tsaka sa sarili nating bansa yung mga OFWs natin, no? Na talagang sobrang grabe. Ang galing nila pagdating sa healthcare system. So, ang ganda ng vision na yun eh. Vision yun ng matanda eh. Pero ninakaw sa atin yun. Ang ganda sana mangyayari na imaginein mo dito na yung mga foreigners na yun. Instead na tayo yung aalis to go into foreign land para alagaan sila. At kung ang mangyayari, sila naman ang pupunta dito para maano yung pag-aalaga natin. 'Di ba maganda sana yun eh. And then, gusto ko lang i-share yung kung ano yung totoo na nangyayari ngayon, no? Yung ruta ngayon nitong gobyerno na to, papunta na tayo sa failed state. Totoo yan. Kasi ito, hindi ko alam kung legit tong nakita ko sa newsfeed ko, pero rank 3 na tayo sa most corrupt country. So, nananadya na tong gobyerno na to. Talagang gusto na lang nila, dahil wala na rin silang wala naman silang legacy eh. Yan na lang ang legacy nila. Na bumagsak tayo, wala na tayong mapuntahan, wala na. In short, wala na. So, aasa tayo sa ibang bansa. Ganun na lang yun eh. Wala tayong spine eh. Kasi nga, we deserve what we tolerate eh. Wala eh. Patay na lokan tayo eh. Yan talaga. Pero, dahil dyan sa nangyayari na yan, if magigising lang, kahit maliit na persyento ng
Pilipino, no? Yung separation ng Visayas at saka Mindanao, suportado ko yan. Kung dahil ang humihina lang din naman sa Pilipinas, sorry tayong mga taga Luzon, nakakahiya, nakakasuka, nakakadiri. And then, gusto ko lang mag-message sa lahat ng detractors, no? Sa lahat ng nitong BBM admin and the alter egos, and sama mo na yung mga trolls na yan. Mga putang ina nyo, mahiya naman kayo. No? Sa lahat ng maraming namatay sa baha, mga pinagdamutan ng mga medical assistants dahil lang sa putang inang mali-maleta na yan. Tang ina nyo, ang dudumi nyo. Paano nyo nakakain yung mga pinapakain nyo sa pamilya nyo, no? Kakapal ng mga pagmumukha nyo, sariling kapwa nyo, ginaganyan nyo. Mga wala kayong kadise-dise sa tawag. And siguro, masasabi ko na lang din sa ating lahat, no? Kailangan natin mag-fight back. Yun lang last option. Walang mangyayari dito. Kung panonoorin na lang natin, we have to protect, no, yung number one, aside from Inday Sara, yung Supreme Court, malaki ang pagbabalanse na ginagawa nila. We have to protect them. Kailangan natin ipakita. Madami tayo eh. Bakit putang ina? Ba't parang... We have to show to to the Supreme Court na if they're going to do the right thing, the people will support them. Kasi nga lang, tingin ko kasi yung Supreme Court, takot, rin sila eh, parang, rin sila yung parang, ang hirap kasing maging matapang dito sa bansang to eh. Kasi pag naging matapang ka, di ka naman sigurado sa suportahan ka ng taong bayan eh. Totoo. Totoo. Kasi, Diyos ko po, tayo nga eh, sa grupo nga natin ng mga Duterte supporters eh, ang tawag dito, nag-aaway-away pa, nagsasapawan pa, nagsasaksakan pa tapatalikod. Totoo. Diba? Paano tayo makakalaban sa mas malaking laban? Kung yung mga tayo mismo, hindi man tayo nagsusuportahan. Diba? Tayo mismo, ayos yung mga defenses natin ng matino, ng mature. Diba? Totoo yan. I agree with you. Kaya, believe ako sa Iran eh. Kasi tangina, grabe yung unity nila. Tangina, yung resilience nila, yung tangina, durugin nyo na kami. O putangina nyo, walang kami, nuclear nyo kami. Alam nila yung gusto nila. Ang problema kasi tayo, wala kasi tayong ideology. Wala kasi tayong pinaniniwalaan. So ngayon, ang isip ng mga tao, nandun lang sa level ng self, yung individual. Ano yung makakabuti sa akin, ano makakabuti sa akin. Hindi pasok sa isipan, sa consciousness ng mga Pilipino ang ikabubuti ng bansa. So ngayon, pag yung mga individual nag-iisip ng ikabubuti ng bansa, okay, sila yung tinitingnan as parang add one out. 'Di ba? Na parang, yabang naman ito, mapapel naman to, bida-bida or something like that. And dapat nga, yun ang normal. Dapat lahat ng mga Pilipino may sense of community at nag-iisip sa kapakanan ng bansa. Para kapag kunwari, nakakita tayo ng fuck up, lahat tayo magpo-push back. But that's not the case eh. Tingnan niyo yung mga Japanese, 'di ba? Grabe yung nila, grabe yung sense of community nila that if there's going to be something that is needed to be done at makakabuti ito para sa bansa, go lang sila. Kaya nilang iligpit yung sarili nila na ay dapat hindi ako gagawa ng something na ikasisira ng bansa ko. Kailangan yung reklamo ko should be to the extent na hindi detrimental doon sa national goals. Alam mo yun, may mga ganun-ganun silang kaisipan. Ganyan. Kaso nga lang kasi tayo dito sa Pilipinas, wala naman kasi tayo ideology. Kaya nga, kinapture nila yung matanda eh. Kasi siya yung nagbigay ng pag-asa. Talaga na yung patriotism na buhay. Actually, the PRRD, the time will come, PRRD is going to be almost, right now, no, as we speak right now, PRRD is almost ideological. And his personality,
his politics is something that Filipino may adopt and develop into an ideological into an ideological starting point kung paano maging makabayan. Ayaw nila niyan, takot sila niyan. So, Yes. sa totoo lang, kung si PRRD namatay siya dun sa dahig, that might be the start of Dutertismo, the real Dutertismo ideology. Totoo yan. Kasi kino-contain nila yung hope kasi ang hope, it's stronger than fear. Yeah. So, Kaya pag namatay na si PRRD, well, that is Dutertismo. You sacrifice yourself, you do not give a fuck, you do the right thing for your fellow Filipino, wala kang pake. Kahit banggain mo lahat ng mayayaman sa Pilipinas na maaaring gantihan ka pagka private citizen ka na lang. totoo yan. Siya, kumbaga, di ba? Kinuha nila yan sa atin dahil health captive nila tayo dahil dyan eh. Ngayon, dahil si Duterte nagbigay ng tapang, malasakit, para sa bayan, para sa Diyos. Alam mo yun pa lang eh. Dahil nabigyan niya yun talaga ng, kumbaga, siya yun eh. Nagawa niya yun, hindi lang puro salita. As in siya yun. So, dito, napakita niya. Nakita niya talaga. And then, kumbaga, sige. Ano pa ang gusto mong, Yan lang naman yung mai-share ko. Pero, hopefully, sana nga, matau-tauhan naman yung iba dyan. Kasi, maawa naman kayo. Dahil hindi lang naman kayo ang apektado dito. Karamihan. Tanginan mo naman, madami nang nagsakripisyo. Pakita nyo naman na worth it naman yung mga namatay sa baha. Dahil at the end of the day, may hostisya pa rin. Yun lang naman. Thank you. Thank you sa Thank you. Maraming salamat, I am Invincible. Gusto ko lang sagutin yung nagtatanong kanina, yung tungkol daw sa ad ni Inday, Bioderm, and hindi ko alam. Ano yun? Parang political ad ba yung tinutukoy? Kasi parang tinatanong niya kung sino yung nagbayad nung ad na Bioderm ni Inday. Kinuha ba si Inday as a commercial model or is it a political ad na si Inday ang nagbayad? Kasi tingin ko, kung political ad siya, edi ang magbabayad doon malamang yung campaign funds na makukuha ni Inday during election. So wala namang problema yun as long as ma-report yun ni Inday sa SOSE or whatsoever, it's a non-issue. Pero kung kunwari, it is an advertisement kung saan kinuha siya na model o para maging endorser nung Kinemerut, ganyan-ganyan. I do not know, pero di ba si Yorme, meron rin siyang endorsement na ganyan? Model siya kasi malaki ang Bioderm sa Davao. Okay. So, ibig sabihin, pwedeng kumita siya doon. Oh, it's a legitimate source of income for her. 'Di ba? Dati pa siyang ambassador ng Bioderm. Alam mo yung tatay ko, talagang he swears on Bioderm. Sabi niya, dyan natanggal lahat ng acne ko. 2018, Bioderm ad ni VP Inday at Rexidol. Okay. Pero parang after niya maging mayor yon. Di ba si Loren nag-model din? Oo. Si Risa Ontiveros, di ba nag-model din ng PhilHealth? Alam ko, commercial model si Inday before pa naging VP. So, ibig sabihin, in short, meron pang ibang mga source of income si Inday. Si Isko Moreno, kumita siya dun sa Martyr or Murderer. Di ba ang role niya dun, siya si Ninoy? Yeah. Rexidol din ng model siya, pati naproxen yata. Mga gamot ng bata ba yan? Endorser may income.
Joey, natawa ko sa'yo nung pagsabi mo nung kay Risa sa Mil. Di ba? Di ba may TF siya doon? May show din siya dati sa Davao. Hala, late ako. Sobra panira talaga sa panonood ng live ang trabaho. Sabi ni Strictly. Hello, hello. Shout out Strictly. Ayan. Di ba may 7-Eleven si VP? Ewan ko saan ko yun narinig. Confirm nyo nga. Ate Joey, what can you say about biglang tumaas ang bill ng Meralco? Sa kuryente. Sa ano, sa gasolina, yung replacement cost. Ang dapat i-question ay yung mga barbers na halos lahat ng business na pinasok nila. So, for sure, trillion siya sa AMLC. May TF, may bonus as board member pa. King inang PhilHealth yan, sabi ni Darkness. Pero Miss Joey, sa suspicious transaction should have occurred nung VP na si Inday. Otherwise, need ng CA approval to disclose the information since hindi pa naman impeachable si VP before 2022. This is correct. So that is why I think the lawyers of Inday Sara would have enough materials to really push for the case in Supreme Court. Fishing expedition ni, 20 years of bank records, talaga ba? Ate Joey, yung charges ng Meralco for Lifeline and 4Ps. Aaralin ko pa to ha, Amir. Aaralin ko pa. Pero yeah, gusto kong i-content yan. Kasi apektado mga mamamayan dyan araw-araw eh. Ayun. Miss, nakita mo ba yung press con ng lawyers ni Inday? Parts of it nakita ko. Joey, comment about Meralco new charges like yung sa 4Ps. Ayan. Sige, mag-ano ako dyan. Mag-content ako dyan. Pero aralin ko muna ha. Tingnan ko muna ng mabuti. Pero ate, anong persona ni Trililing? Why nagbasa siya ng kineme na puro naman hearsay at hindi naman siya first hand? Exactly, that is the question. Hindi naman nabanggit yung pangalan niya doon sa mga impeachment complaint. Wala naman siya doon. Kapag kailan naimbitahan yung ungas na yan? Joey, ano na lang masasabi mo kay Trillanes? Hindi ko maintindihan na bakit sila sobrang weight ng pinagsasabi ni Trilling. Hindi ko talaga rin gets. Yung parang, ba't relevant pa tong ungas na to? Yung relevant na lang siya kasi ginawa niya ng career mambuska ng Duterte. Alam mo yon? Ginawa niyang career mambuska ng presidente, ng mga Duterte. 'Di ba? Parang yan yung kay Jam Magno eh. Sa totoo lang, parang ito si mga Duterte kasi relevant talagang mga tao. So ngayon, pagka merong basher ang mga Duterte, pati yung basher nagkakaroon ng relevance. Ang hindi ko magets yung kay Jam Magno, parang putang ina, hindi ba kasi pinapansin niya si Jam Magno? Ikaw gets? Parang nagiging importante patuloy si Jam Magno. Ayun. Ay, natatawa ako na di siya pinapansin ni Buying, papansin si Trillanes. Miss Joey, nakakamiss naman ng skin glow mo, malapink ang face mo, pwede po naman share ano gamit mo, thanks. Yes, abang-abang lang po kayo, konting kembot na lang, gaganda na tayong lahat. Ayan. Para ma-justify lang nila unexplained wealth. Anyway, Ichi Esposo, kanina pa nito gustong umakyat at makipag-usap. Hello, Madam Ichi. Hello, Joey. Yung tatanong ko lang is, kasi yung diniscuss ni Attorney Libayan kahapon yata, na actually inano niya pa yun eh, yung Lexitary na AI ba yun? Basta about sa batas natin yun. Parang hindi daw allowed, tama ba na hindi allowed ang AMLAC na ibigay yung information sa kahit sinong entity without the court order. Yung bang subpoena from HOR, will that be considered as a court order or hindi? Hindi, di ba? Kasi hindi naman yung court of law eh. Tama ba? Well, kasi nga, ang pwede lang naman ang pwede lang naman
marami talagang butas. Kasi unang-una, yan nga yung reason kaya nagpunta si Inday sa Supreme Court. Kasi yung Committee on Justice is not supposed to have powers to issue subpoena para doon sa impeachment proceeding. Why? Because they are not an impeachment court. Okay? Ang House of Representative, wala siya dapat powers na magsampina, ganyan. Kasi hindi naman legislative power ang ina-exercise dyan ni HOR eh. Ang suot-suot nila dyan is initiator ng impeachment complaint. Kasi ang role ng HOR is to decide whether an impeachment is sufficient in form and in substance. So, yung sinasabi ni Inday, kaya siya nagpunta sa Supreme Court, itong mga compulsory processes ng House of Representative on the impeachment complaint, it doesn't exist. It is not backed by any law. So, ibig sabihin, dapat hindi nila ina-exercise yan. Dapat talaga, hindi sila, yun yung yun yung pagkakaintindi ko sa posisyon ni Inday wala silang karapatan in the first place to issue subpoena doon kasi hindi sila impeachment court. Well, they are not regular court, no? Hindi naman kahit yung impeachment court, hindi naman yan regular court. But be that as it may, kung maglalagay ka ng clause of authority bilang korte ng impeachment, hindi rin si HOR yung mag-e-exercise noon. It should be the Senate sitting as an impeachment court. Oo. Mm-mm. So ngayon, madami silang na-violate. Kasi nung diniscuss ni I Atty. think so. Libayan, I think so. Kasi diniscuss niya yun, patong-patong daw ang kaso. oo, tingin ko. Patong-patong daw ang kaso sa mga officers ng AMLAC. At pati na rin sa HOR may sanction din. I don't know kung hindi sila magkasing bigat ng sanction, mas mabigat yung sanction daw sa AMLAC, which is kasi hindi raw kasi basta-basta, lalo pa isinapubliko, mas lalo na. Well, tingin ko ganito yung parang to summarize. Nag-usap na maraming mga abogado, similar yung kanilang opinion do sa opinion ni Attorney Libayan nagja-jive yung mga opinion ng abogado tungkol dito. Pero para sa atin ng mga normal na nilalang, I think what we have to take note is this. Suspicious transaction and covered transactions are highly confidential information. So ibig sabihin, merong procedure on how you are going to be allowed to get access doon sa mga suspicious transaction and sa covered transaction. Kung kunwari, allowed ang mga korte na kumuha niyan or kung kunwari may kaso, sinampina or whatever, ganyan-ganyan, kung ano yung proseso, i-take advantage nila yung proseso na yon para makuha yung kopya nitong mga to. So meron pang mga issues dyan tungkol dun sa allowed ba siyang i-publicize. Kasi hindi po porket pwede kang i-access para sa investigation, it doesn't mean allow ka na i-disclose yung mga yan. Magkaiba pa yun. Kaso yun. Oo, magkaiba pa yun. Okay, sabihin na natin, punta na tayo doon sa part na, okay, pwedeng kunin, let us give an authority to the impeachment court na since yung impeachment court naman talaga is not really a court, pero sila lang rin naman kasi talaga ang mag-iimbestiga ng mga impeachable officers. Sabihin na natin na allowed sila na mag-request sa AMLA ng mga ganitong dokumento. Sino ang pwedeng mag-request? HOR ba? Hindi naman siya impeachment court. 'Di ba? Again, the Committee on Justice here is not exercising a legislative function. Hindi naman legislative function ang ina-exercise niya dyan Ang ina-exercise niya dyan is the impeachment duties na supposedly initiator sila ng impeachment complaint. Which is, kailangan nila makakuha ng at least 1/3 ng votes para magpunta yan sa impeachment court. So, ibig sabihin, kasi sinabi rin ni Atty. Libayan, may nilabag na naman sila sa konstitusyon. So, posible ba yun na ma-dismiss na naman yung... Kasi sabi, may nilabag na naman sa konstitusyon Hindi... Marami naman talaga sila nilabag sa konstitusyon. Kaya nga ang daming kaso ni Inday Sara sa Supreme Court against them. So parang na-question naman na yon. Ang problema, si Supreme Court di pa nagde-decide ngayon. Okay.
So, Mm. saka, ayun lang, ang hindi ko lang gusto sa discuss ni Attorney Libayan is yung kinompute niya yung 3 billion na ano, parang lumalabas na ang transaction, parang in-average niya, sabi niya. Mm. Parang lumalabas na 11 million ang transaction niya per day for the whole term ni VP Sara simula pagka vice presidente, yung 3 billion na yun. Ah. Pero parang nakikita ko kasi is mali kasi nag-base lang siya sa yung ang pinapakita na datos, hindi kasi 'di ba in and out flow yon ng bank Oo. transactions. In-average na yung gastos ni Inday kada araw. Magkano ang ginagastos siya everyday, ganon? Oo, in-average niya yon, parang ang lumabas sa ewan ko So, kung yung in-average na average outflow, average inflow, ganon? ang sabi niya, ano daw yung mga pumasok lang daw ang in-average niya. Pero parang hindi naman kasi ano Hindi, dapat in-average mo yung pumasok, in-average mo yung lumabas. Para kaya, makita mo yung net average nung balance. kaya nga, Ganon. actually, tama ba na ako kasi sinubukan kong i-pull up yung bank statement ko sa BPI. Oo. So, na-pull up ko. Actually, napu-pull up naman talaga siya eh. Nagtaka ako, ang laki pala. Kasi, sige, sasamin nila, ang sahod ko lang is wala pang 50,000 in a month. Yung na-pull up ko, kasi per quarter lang yung napu-pull up eh. Nagtaka ako na nag-over 1 million yung transaction ko within 3 months lang. Eh samantalang 50,000 lang naman ang sahod ko. So kung At yan lang ang perang nakikita mo buwan-buwan na oo, at nadi-dispose saka mo. wala akong sideline, wala akong Oo. business So at yun talaga, malinis talaga yun. so Ano, malinis talaga yun. Sabihin natin, tas less mo pa yung tax doon, 'di ba? So sabihin mm. natin wag nating i-less yung tax. Sabihin natin 50 ano, in 3 months 150 lang dapat ang Oo. pera ko. Pero Mm. ang lumabas na bank transactions ko, in and outflow, is more than 1 million. So nung Mm. tinignan ko, kasi madalas ako transfer ng transfer kaysa mag-withdraw. Ang ginagawa ko, nung pagkasahod ko is ita-transfer ko sa Maribank ko lahat, kunwari 20 or 25. Ngayon, naging outflow na yon. Tapos pina-plus pa yung 25 na sahod, naging 50 na, dumoble. Tapos pag may nangutang pa sa akin na BPI siya, ta-transfer ko ulit sa BPI ko para QR code na lang. So tumitriple na. Ganun ang nangyayari sa akin. Tapos kapag pag may nagbayad pa sa akin na utang, wari nang utang ka sa akin ng 25. Yung 25 na sahod ko na yung pinautang ko, tinransfer ko na lang, naging apat siya, naging 100,000 kaagad. Kaya nung nakita ko na ganun pala yung kaya pala sobrang lumalaki. Kasi nagulat din ako kasi nung ano ko sabi ko, di ang laki pala ng pera ko. Pero alam mo nung ending balance ko is ano lang, 899. Biruin mo. Natawa ako. Sabi ko, Exact, yan nga, oo. tawa ko, sabi ko, bakit ganun umabot ng million pero ang pera ko lang is Kasi yun yung 899. oo, yun yung sinasabi kasi ni Nick, eh, na parang plus minus yan, eh. Hindi ka po puwedeng mag-plus, plus, plus. Hindi mo po puwedeng i-plus yung inflow at saka outflow ta's mag-iiyak ka. So, Mm. yung inflow, ima-minus mo sa outflow. Yung matitira dun, yun yung makikita mo at any given situation, 'di ba? So, Oo, kaya kailangan dapat titingnan mo 'yan. So, hindi po puwede na, "Oh, sige kung transaction lang ang kailangan mong makita, o di i-add mo lahat ng transaction." Agnostic 'yun whether or not nahawakan mo yung pera o hindi mo nahawakan yung pera, agnostic 'yun sa kung ano yung nature nung figure. mm. Accumulation lang of everything. But that is not how it works in real life. In real life, 'pag may pera ka, may gastusin ka. Ngayon, ang pera mo na natatanggap ay binabawas mo sa gastos. So, ibig sabihin, plus, minus. So, in real life, walang add-add. Hindi mo ina-add ang perang natanggap mo sa perang ginastos mo. Kasi Di parang ba? parang record lang 'yun, eh. Kumbaga Mm.
record lang yun kasi pumasok lang siya as a record. It doesn't mean na na-earn mo Nahawakan siya. ng pera, Oo, oo. 'di ba? Oo, gano'n. Mm. So, kaya yun, ano talaga, matindi talaga yung pangde-deceive na ginamit nila dito. As in talagang, if you are not familiar with banking and ano, unfortunately marami talaga sa mga Pilipino unbank. Mm. Walang Kaya ano, nga hindi sila hindi sila nakatapak oo. ng loob ng bangko. Oo, actually yung kuya ko nga, GCash lang ang meron. Kasi GCash ang pinakamadali. Wala Mm, siyang hindi never talaga siyang nagkaroon ng ano, kasi ewan ko dahil ewan ko. Maybe mm, kasi sa bako kasi 'pag nag-apply ka 'di ba yung may requirements, eh. Siguro hindi niya nako-comply yung requirements kaya wala oo. siyang ano, yun maraming mga Pilipino na hindi familiar sa mga bank Oo, transactions. Kaya oo, ayun, yung iba naniniwala sila na andiyan na nga raw yung ebidensya, nagbubulag-bulagan para daw mga DDS. Mahirap oo, kasing minsan ang hirap kasing makipagtalo sa ano, eh, hindi mm. nakakaintindi. Siguro dun natin sa sisimulan tanungin 'no, meron ka bang bangko? May bank account ka ba? Gano'n. Dapat yun yung mga tanong natin sa kanila na una. May bank account ka ba? Gano'n. Oh, kung may Oo, bank account ka, tingnan mo yung total ng transactions mo. 'Di ba? 'Pag nakita mo yung total ng transactions mo, tanungin mo sarili mo, nahawakan mo ba yung balance? Ay, nahawakan mo ba yung total ng transactions mo na inflow at outflow ng sabay-sabay? tama. Nahawakan mo ba 'yan, 'di ba? So, I mean, kung wala silang bangko, o naiintindihan kita kaya di mo alam, kaya wag ka dapat nagsasalita kasi hindi mo alam. 'Di ba? Ngayon, kung kunwari meron kang bangko at sinasabi mo merong ebidensya, then ask that person to check the total of transaction na meron siya dun sa bangko. Gano'n, para maintindihan niya. Gano'n. Saka tanong ko lang, bakit nagkaroon ng kopya si Trillanes ng bank transactions ng mga Duterte? Papaano nangyari yung gano'n? Hmm, Ano 'to, Ichi, ito yung ina-explain ko nga kanina. Kasi before, meron na rin yung pinepedal na kopya ng bank transaction si Trillanes. Nag-fail kasi yung kanyang operation before on PRRD. Ang oo. sabi niya, meron siyang hawak ng mga bank transaction ni PRRD. So ngayon, ang source daw niya is an AMLAC report. Oo nga, Ganon. ba't siya So allowed ngayon, ay hindi, papaano yan nakuha sa AMLAC, 'di ba hindi puwede yun unless may court exactly order? the question. Exactly the question. So that is why yung AMLAC before, sinabihan siya na kung ano man yung hawak mong dokumento, it did not come from us. Dininay siya. Dininay siya. Dinenay Oo, siya. Na-content ko na to, nag-comment ako on that issue long time ago. Ang sabi ko yeah, noon, ang tingin ko, maaari itong si Trillanes may kilala talagang taga-AMLAC. most Pagkatapos likely. na-extract niya yung mga covered and suspicious transaction ng mga Duterte. So yun Hmm, yung pinagmamalaki niya na meron siya. So ngayon tinranspose niya yon yung kasi Excel sheet lang yan eh, yung suspicious transaction at saka ano, yung oo, suspicious transaction at saka covered transaction, Excel sheets lang yan eh. hmm, Maalala niyo 'di ba Excel sheets yung pinresent ni ano, oo, pinresent ni Trillanes. So ay alam ko 'to 'no, kasi nagfa-file ako before ng suspicious transaction at saka covered transaction. So hmm, ngayon, itong mga suspicious transaction at saka maaaring na-extract ni Trillanes unlawfully or whatever, baka meron siyang kakilala sa AMLC na procure niya ngayon yung document na 'yan. At hmm, yun yung pinapakita niya na meron siyang Excel sheets. So yun yung naging basis nung sinasabi niya na mga bank transactions na meron siya. Gano'n. It's just hmm, so happen na nung una niyang tinry na ilabas, nung una niyang i-try na i-peddle 'tong kuwento na 'to, oo, pinagkano siya dininay siya ng AMLAC na, "Well, kung ano man nakuha mo, hindi 'yan sa amin." Kasi matatamaan talaga yung AMLAC, eh, dahil hmm, hindi mo puwedeng ma-release 'yan ng oo, gano'n-gano'n lang. Ngayon kaya kasi iba na ang storya, Itchy. oo, Ngayon iba na ang storya. Yung AMLAC report ay hindi na nakuha ni Trillanes sa AMLAC. Bagkus it is the HOR who requested AMLAC to release it. So ibig hmm, sabihin, kumbaga parang
kung merong nakuha si Trillanes na data about bank reports, bank accounts, hindi niya na masasaktan si AMLAC kasi nga si HOR naman ang nag-procure nung report. Okay? But what Trillanes forgot is, in the first place, wala ka dapat data, banking data ng mga Duterte because of Oo. the bank secrecy law. 'Di Oo. ba? Bakit ka merong kopya niyan? So, yan ngayon ang malaking problema ni Trillanes. Eh, putang ina mo, paano mo nakuha yan? Oo. Kung ipipilit ni Trillanes na nakuha niya yan mula sa sa AMLAC, Damay na. mas malaki problema natin diyan kasi tangina, yung AMLAC hindi ka supposedly dapat makakuha ng mga ganyang klaseng record because that is strictly and highly confidential information. Oo nga. 'Di ba? Tapos nawala yung sound mo yata. Hello? Andito Ayan, pa ako. yan. Oo. Ayan. Tapos during na nanonood ako ng hearing live, ine-emphasize hindi ko alam kung sino nag-emphasize na ang dami niyang business nila or ni VP Sara, which is hindi daw, tama ba yun? Hindi allowed na Mm. magka-business or ang tawag doon, ma-engage into a private business. Isang tama ba? Ewan ko kung ano. Basta may nagsabi na Hindi naman, hindi po pwede na magkaroon ng, pwede pa rin siyang private magnegosyo. operation. Pwede, ang alam ko, pwede pa rin magkanegosyo, pero hindi na siya po pwede dun sa, ang importante kasi dyan, dapat yung conflict of interest ma-manage. Ganun. Dapat yung conflict of interest ma-manage. O, so kung kunwari, meron siyang, Paano? Nawawala ka yata eh. hello? Hello? Oo, parang ikaw na. Narinig mo ako? Oo, putol-putol. Oo, ayan. Naririnig kita clearly. Baka yung ano mo ang may problema, yung internet mo ang may problema. Pero clearly naririnig kita. Oo. Ayan. Pero halimbawa, kasi ang sinasabi lang is, 'di ba, conflict of interest, kumbaga from managing or participating in day-to-day Pero operation. kung ano lang siya, shareholder lang siya. Wala naman Kaya siyang kinalaman sa management. Oo, Diba? kaya nga eh. Pero So kung shareholder lang siya, wala siyang conflict of interest doon kasi may hawak lang siyang interest. Wala siyang kinalaman doon sa pagmamanage, sa mga fundamental decision ng company, ganyan-ganyan. I don't think it is something that is kasi lahat ng government official may mga nagdaan yan, nagpe-play yan sa SEC, bumibili yan ng share of stock sa mga publicly listed company. Ayun. So parang hindi yun issue. I don't think it is an issue. Otherwise, kung nandun siya sa mga business endeavor that is prohibited, matagal ng issue yan. Ganon. Ayun. Board of directors sa isang company, si VP with 500 shares. Eh, anong negosyo yun? Saan? Anong negosyo daw yun, GT? Parang yung sa wife ni Senator Marcoleta. Hindi, pero pagka board of director siya, baka magka-issue yan. Kung board of director siya. Kailangan specific yan kung anong taon. Kasi kung yung, di ba merong period na hindi naging politician si Inday? Yung 3 years. 3 years, from 2013 to 2016. Oo. Ayun. So kung yung period na naging board of director siya is nung period na hindi siya politician, walang problema doon. Walang problema yun. Oo. Okay. Ayun. Yun lang. Si ano naman. Okay. Thank you, Ichi. Maraming salamat. Ayun.
ano lang, no, i-review lang natin ng very, very quick. Yung proseso na ginagawa ngayon sa Committee on Justice, ito yung kinukwento ni Inday sa Supreme Court. So, ang sabi ni Inday dito, dapat ang Committee on Justice, wala dapat silang power para mag-issue ng mga compulsory processes, magpasampina ng tao, mag-compel na magpa-attend, mga ganyan-ganyan, etos balungos, mga ganon-ganon. Okay. Wala, kasi unang-una, well, eto, ano ko na lang to, sariling dahilan ko na lang to. Pero ang ano kasi dyan is, for me, hindi naman kasi siya impeachment court. Yung hearing is clarificatory hearing. So, ibig sabihin, kung magka-clarify ka, mag-clarify ka ng makikita mo doon sa body ng complaint. Anything that is outside the complaint, you cannot demand to be submitted in your clarificatory hearing. Ibig sabihin, dapat confined ka dun sa papel. Confined ka dun sa papel na hawak ninyo. Yung impeachment complaint na dalawa, yung hawak nyo na yan, dyan lang ang ika-clarify ninyo. O, anong sinabi mo dito na ano? Sinabi mo dito na confidential fund. When you say confidential fund, what does that mean? Ano exactly ang coverage nito? Ano yung mga years na tinutukoy mo dito? Ganyan-ganyan. Lahat lang dapat nung nakasulat doon sa impeachment complaint, doon lang dapat ang clarificatory hearing. Hindi nga ganun na nangyayari dahil mga makaputang inahan nga nito nila Luis Tro, nagsabi na ng kung sino-sino. So ngayon, pag nagsabi na ka na ng kung sino-sino na hindi naman part ng original complaint, that's fishing expedition. That is fishing expedition. Inamin na nga ni Abante, si Abante sponsor ng ng isang impeachment complaint, ng fourth impeachment complaint. Sinabi na niya na ginagawa nilang hearing para makakuha ng ebidensya. Putang ina mo kang Abante ka. Tagal-tagal mo ng congressman, di ka pa nakakaintindi ng due process. Pwede ba yun? Kinasuhan nyo na yung tao pagkatapos wala pala kayong ebidensya. Diba? Okay. So ngayon, etong si AMLA, sinabpina ng House of Representative. We have another problem pagdating dyan sa area na yan. Kasi unang-una, hindi ka naman, you're not doing this, itong Committee of Justice, you're not sitting as a Committee on Justice as an exercise of your legislative function. What does that mean? Hindi kayo gumagawa ng batas dito. Itong clarificatory hearing ninyo, hindi kayo gumagawa ng batas dito. Okay? So, ibig sabihin, wala kayong power na magpasampina kung kani-kanino, kineso-kineso, ganyan-ganyan. Dahil impeachment ito. May accused dito. So, ibig sabihin, if you are exercising your duty not as a legislator, but an initiator of an impeachment complaint, you have to follow the basic rule of due process. So, ibig sabihin, hindi ka po pwede na mag-issue-issue na lang ng sampina dito, mag-fish-fish ka na lang ng bonggang-bago. Bawal yun. Lugi sa inyo yung accused eh. Lugi sa inyo yung kinumplain ninyo. Belated yung mga ebidensya ninyo. Meron ditong penalty na makukuha si Inday. Meron kaparusahan na makukuha dito si Inday tapos ganyan ang gagawin ninyo. Hindi yan fair. Hindi yan fair. 'Di ba? Mali yan. So ngayon, yung mga usual na legislative power ng Congress, ng mga kongresista, should not apply to the Committee on Justice. Kasi you're not wearing your legislative hat. You are sitting as an initiator of impeachment complaint. So wala kayong latitude na kasing laki nung katulad ng pag-exercise ninyo, ng kapangyarihan ninyo kapag kayo ay nasa regular na committee hearing in which you are exercising your legislative function. So ngayon, on top of that, okay,
nag-issue sila ng subpoena sa AMLAC, tapos yung AMLAC nag-provide ng 20 years transaction records ng CTR tsaka STR. You furnished these records to HOR, to Committee on Justice, na hindi naman court. Na hindi naman court yan. Ba't kayo nagbigay? At kahit nagbigay kayo, sabihin na natin na, ay, akala kasi namin authorized sila eh. But it is an impeachment process. You're not supposed to give anything beyond the documents na hindi covered ng kanyang pagka-presidente, ng kanyang impeachable, supposedly impeachable, ng kanyang pagiging vice president, which is yun yung impeachable acts na pwede lang ma-cover nitong clarification hearing na to. 'Di ba? Ang weird lang dito sa clarificatory hearing dito ng putang inang Luistro na to. Clarificatory kayo ng clarificatory hearing, hindi nyo ma-clarify na ang pwede nyo lang na kasuhin kay Inday or i-issue kay Inday ay yung period ng mga nangyari sa buhay niya nung siya ay vice president na. At hindi nyo na po pwede na pag-usapan yung mga bagay na hindi naman siya vice president. Bakit di nyo ma-clarify yan? Bakit may mga records beyond the years of Inday Sara being vice president? So yun yung malaking tanong. Pinagagagon nyo yung mga sambayan, yung pinagagagon nyo kami. Niloloko nyo sambayan ng Pilipino. Babuyan ito. At sa akin, dapat yung Korte Suprema, kumilos na kayo naman. Pag kayo in-impeach, ganyan din ang gagawin sa inyo. Babuyin din kayo. Ayaw nyong ayusin to? Empower yourselves. Fix this system. Mag-TRO kayo sa House of Representatives.